So, kumusta mga kanoisy? So, Happy New Year sa lahat, ano? So, welcome 2026. So, sana'y safe lang kayo at hindi kayo naputukan, ano? So, yeah. Ang video to is mula kay sa yung araw. So, meron itong pamagat na malaking pasabog ni PBBM. Hindi lang para kay VP Sara at Sen Aimee. So, yan yung panonorin natin ngayon, man. Bibigyan natin to ng reaction and then kayo na din bahalang humusga, no? So, again, bago natin simulan sa yung araw, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agkawin pa ng China. Agad pabagat ng video ito, malaking pasabog ni PBBM, hindi lang para kay VP Sara at Sen Aimee. So, good luck sa mga taong to this coming 2026, ano? Kasi I know for sure magiging magulo yung mga buhay nito par. So, yeah. Sa yung araw, Filipino Easy, like, comment, share, subscribe, start. Grabe, ito na ang pinakamatinding galaw ni Pangulong Bongbong Marcos. Isang genius move na siguradong ikakagalit ni VP Sara at ni Senator Aimee. Ano ito? What is that? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Okay. The Let's talk President about directed it. Congress to prioritize the following proposed legislative measures. Anti-dynasty bill, Sa ginawang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa Malacanang kanina, pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos Pangulong Bongbong Marcos pinasabog ang isang bill, isang genius card para hindi na makabalik ang mga Duterte at ikakagalit ito ni Manang Aimee. Napansin niyo ba ito? Bakit sa mga lugar na pinakamahirap, iisa lang ang apelyido ng mga nakaupo? Ang tawag Yun. ng fat political dynasty, yung sabay-sabay sa pwesto, ang mag-anak. Ayon sa Ateneo, ang 5 pinakamahirap na probinsya sa bansa ang may pinakamataas na fat political dynasties na bilang. Coincidence? Kapag si governor, mayor at congressman ay magkakamag-anak, mas madaling palusutan ang corruption, kickbacks, ghost employees, overpriced projects, vote buying. Mas posible kapag iilan lang Tama naman, men. Though hindi natin nila lahat, ano, pero parang mahihirapan kasi tayong salain. 'Di ba? Yung mga dynasties na mga masasama at saka mabubuti. 'Di ba? Kasi I think, men, mas majority talaga sa family or sa political dynasties gumagawa talaga ng mga kabulastugan. 'Di ba? Like, I know for sure mararamdaman nyo rin yan kung, you know, the way sila gumalaw kapag election, like the way sila magpangudngod ng pera. 'Di ba? Kapag sobrang big time ng mga yan, eh, kabahan na kayo. 'Di ba? Like, nagagamit talaga nila yung influence nila. 'Di ba? So, yun nga, nadadamay din yung mga mabubuting mga politicians sana, 'di ba? Kaya dapat kapag gagawa tayo ng law is parang ma-in general talaga. So, alam niyo yung madadamay yung mga konting matitino na mga pamilya sa politika. Kasi mayroon naman talagang mga matitinong pamilya sa politika par. 'Di ba? Pero yan nga, mas marami yung mga hindi matitino. So, comment down below kung sino yung sa tingin yung pamilyang mga matitino, ano. Comment nyo na rin yung mga nasa lugar nyo ng mga dynasty na do you think mga sobrang ganda talaga ng serbisyo sa lugar ninyo. So, yeah, comment down below. Tuloy. may hawak ng kapangyarihan. Kaya nga nasa konstitusyon, bawal ang political dynasty. Pero kailangan pa ito ng batas para maipatupad at para rin maging malinaw ang definisyon ng political dynasty. Pero alam niyo ba, 38 years na, wala pa rin tayong batas. That's why we filed the Anti-Political Dynasty Bill. Posible bang mapasa ito? May 4 na senador at iilang kongresista na naghain din ng kaparehong panukalang batas. Nag-commit na rin ang mismong Speaker of the House na ipapasa ito. At hindi lang yan. Sa SK Reform Law na pinasa ng akbayan, bawal ang political dynasty. Kaya alam natin na kaya to. Totoo bang mangyayari ito? Alam mo yung pakiramdam na Posible may man. niluluto sa kusina, pero hindi mo sure kung para sa'yo ba talaga ang sorpresa. Ganito ang nangyayari ngayon sa Malacanang, kasi habang tahimik ang marami, may isang batas na biglang pinabibilisan ni Pangulong Bongbong Marcos. Oo, pinabibilisan. Isang batas na 38 years nang hindi ginagalaw ng kahit sinong administrasyon, pero bigla na lang, boom, priority na ngayon. Pinamamadali ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso ang pagpasa sa 4 na priority bills, kabilang dyan ang panukalang batas laban sa mga political dynasty. At dito na nagtataka ang lahat. Sabi nila, hindi raw ito ordinaryong batas. May tila tinatamaan. May matagal nang umiikot sa kapangyarihan
may pamilya, may pangalan. Pero bago natin pag-usapan kung sino ang pinaka-tatamaan, ito muna. Wala na. Halata na. I mean, actually, tatamaan lahat. Diba? Actually, kung tutusin, kahit Marcos dito, tatamaan eh. Pero yun nga, para lang ma-out of equation talaga, yung Duterte clan, diba? Is need nilang some kind mag-sacrifice siguro. So, actually, tinatawanan to ng DDS World, diba? Na kesyo, ganyan daw, pa-priority na kasi alam na nila na hindi sila mananalo sa susunod na eleksyon. 'Di ba? So parang ganyan na yung atake ng mga DDS Pero yun nga, hindi lang talaga nila ma-admit na nautakan sila ng pangulo sa part na to. 'Di ba? Yan lang yun eh. The Bomb, Anti-Political Dynasty Bill. Kung mapapasa ito, hindi na pwedeng tumakbo ang kahit sino kung may kabag-anak sila hanggang 4th degree na nakaupo na sa pwesto mula barangay hanggang national level. Ibig sabihin, kung mayor si kuya, hindi basta pwedeng tumakbo si bunso. Kung congressman si tatay, hindi na pwedeng sumunod si ate. At kung presidente, alam mo na kung sino. Mas lalo lang hindi pwedeng bumuo ng isang buong political clan na parang family business ng gobyerno. Pero teka, So parang ibig sabihin nila, kung naging presidente na si FPRD, hindi na pwede si PP Sara. Yun ba yung ibig sabihin? Kasi yun nga, parang naglabas na kasi sila ng 'di ba, na parang nakalimutan ko lang pero parang nabibitinan ako doon sa political dynasty na ipinlabas nila, yung kamakailan lang. Nabibitinan ako, or hindi yun yung political dynasty bill na inaasahan ko. 'Di ba? Pero kung ang ibig sabihin dito, kung president si FPRD tapos hindi na pwedeng tumakbo si BP Sara, parang ang saklap pala nun para sa mga Duterte kung tutuusin. Kasi kung ganyan, sino na yung tatakbo sa susunod? 'Di ba? Sa kanila. Si Bongo, wala na. Tutugisin na ng ICC yan eh. Si Robin Padilla, ewan ko na lang kung susugalan ng mga DDS yan. Good move. So, if ever true yan, na yan yung mangyayari, baka siguro mga baka by this 2026, itutudo nila yan hanggang sa magtuloy-tuloy. Kaso lang, baka na siguro, pipigilan yan ng mga Duterte. Pero parang nakakatawa naman sigurong isipin, di ba, kung political dynasty bill tapos pipigilan mo. Like parang pinapakita mo talaga na parang gahaman ka talaga sa kapangyarihan. Like parang hindi kayo nabubuhay kapag hindi kayo naupo sa pwesto. Di ba? Like, man. bakit ngayon lang? Bakit bigla? At bakit si PBBM pa ang nag-utos na bilisan ito? The real question, sino ang pinakamatinding tatamaan pag naipasa ang anti-dynasty bill? Sa ginawang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa Malacanang kanina, pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos yung 4 na panukalang batas. Bukod nga sa Anti-Political Dynasty Bill, priority rin po yung agaw pansin itong Anti-Political Dynasty Bill dahil alam naman po nating lahat na ang Pangulo mismo ay may mga kamag-anak na nasa gobyerno rin. Pero ibang usapin pa, Jiggy, kung ano yung magiging legal definition ng political dynasty. Bagamat ipinagbabawal na nga kasi sa saligang batas ang mga political dynasty, wala pa rin pong batas para maipatupad ito. May nagsasabing isang partikular na pamilya sa Davao ang pinakamaapek. Tsaka iba din yun ipinagbabawal ng constitution natin tapos hindi pa batas. May ganun pala. Pero syempre, hindi natin pwedeng pangalanan kasi alam mo na yan. Ikaw na ang bahalang mag-connect ng dots. Ang malinaw, kung totoo na ace card ito ni PBBM, lalong magiging imposibleng makabalik sa mataas na pwesto ang sinumang galing sa angkan na yun. Kaya naman, tila marami ang ay grabe to. Kasi hindi lang sila ang tinamaan, pati raw malapit sa presidente. Baka mairita rin o tila kasama doon si Manang Amy dahil hindi na siya makakaupo sa pwesto sa susunod na eleksyon. Pero balik muna tayo sa kwento. Alam mo bang mas lalong maligagayan, di ba? Like, man, alam niyo naman siguro kung gaano ka lakas yung ambisyon niyan sa politika eh. Like, willing nga niyang i-dump yung family Marcos para lang sa mga Duterte, di ba? So, sobrang daming impossible na kayang gawin si Manang Amy, sa totoo lang. 8 years nang hinihintay ang batas na to. Oo, 1987 Constitution pa lang, nakasulat na ang No to Political Dynasties.
pero walang naglakas loob gumalaw ng malinaw na definition ng dynasty. Bakit? Simple. Kasi halos lahat ng nakaupo may pamilya ring gustong sumunod. Pero ngayon, si PBBM mismo ang nagsabi, priority bill yan. Yan nga yung nakakalungkot talaga kasi ginagawa na nilang negosyo yung politika. Like legit yan par. I think 85% siguro ng mga politician ginagawang negosyo yung politika. Hindi naman uusbong or hindi naman kakalat alingasaw yung yung sa flood control kung hindi yan totoo eh. 'Di ba? Ang masaklap pa, pati yung mga businessmen, mga negosyante talaga nakakapasok na rin sa eksena. 'Di ba? Like ganyan talaga nila inuog, binubulastog yung pera ng taong bayan par. Paunahin nyo. Kaya naman, tila nagkakadara pa ngayon ang Congress at Senate na i-review ang batas na ito. Pero teka, ano ba ang dahilan niya? Bakit niya sinusuportahan ang batas na posibleng makapigil sa ibang political families pero may potential ding bumanat sa ilang kaalyado at maging ang kanyang pamilya ay maapektuhan? The President directed Congress to prioritize the following proposed legislative measures. Anti-dynasty bill. In a LEDAC meeting this morning, the President also instructed both houses to take a closer look and prioritize the passage as soon as possible. Present during the LEDAC were Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino D. III, and Majority Leader Sandro Marcos and other congressional leaders. The LEDAC also agreed on the timeliness, or rather timelines, for the passage of the General Appropriations Bill and the submission of the enrolled bill for the President's signature. This is the twist. Is this a power move? Marami ang nagdududa na hindi lang ito tungkol sa transparency, hindi lang tungkol sa good governance. May nagsasabing strategic timing ito. Bakit? Kasi papalapit na ang 2028 at ito ang susunod ng presidential. 1678. Actually, 2 years mahigit pa pero wala. Ganyan sila kagutom sa politika, to the point na politika agad yung pinag-uusapan. Like, hindi makahintay. Na kung tutusin, yung 6 years na yan, konti lang naman yan eh. Diba? Hindi lang talaga makahintay para. So, ang tanong ko lang dito, if ever lulusot si VP Sara, sino naman yung susunod? Don't tell me si Pulong or si Basti na naman. Like, what the heck? Actually, ngayon nga, nakakatawang, parang inaano na nila na may potential daw si Kitty. Like, what the heck? Diba? Pinoprotektahan niya lang yung tatay niya. Siyempre, tatay niya yan eh. Mamahalin niya talaga yan kahit na gumaganyan yan. Diba? Pero nakitaan ng mga DDS ng potential si Kitty na mamuno daw sa mga kababayan natin Pilipino. Like, what the heck? Diba? Like, kulang na lang kahit sinong malapit sa kanila po-promote nila para lang magtuloy-tuloy yung angka nila Para nagiging kulto na sila, Grabe yan. Kasi, for sure, kung if ever lulusot si Baby Sara, wag naman sana, Pero wala, I think magtuloy-tuloy pa talaga yan, par. Diba? From kaapu-apuhan siguro ni FPRD. Gagawin nilang legacy yan. Pero I think, magsasawa din yung taong bayan dyan, And, syempre, kukonti din yung mga DDS na yan. Ang gagawin lang talaga natin is, mumulatin natin sila. Diba? Especially yung new generation. Kasi, mahirap pabayaan yung mga ganito Diba? Sobrang hirap parang nagiging grabe na yung idolatry. Sobra na. At kung may pamilyang gustong bumawi o bumalik sa mas mataas na pwesto, ito ang magiging malaking pantera sa harap nila. Pero hindi pa tapos yan. Kaya naman, tingnan natin ito. Isang batas na sisira sa lahat ng political dynasties. Isang batas na kay tagal nang hinintay. Isang batas na ngayon lang sineseryoso. Kung mapapasa ito, wala nang pamana ang pesto. Wala nang ikaw muna, ako naman ang susunod. Wala nang kami na forever dito. At alam mo kung sino pinakakakaba. At ikaw na ulit ang bahalang mag-fill in. Pero siguradong kilala mo sila. Habang busy ang lahat sa away, intriga at politics sa social media, tahimik pero matapang na ginagalaw ni PBBM ang isang bill na kayang i-reset ang buong political landscape ng Pilipinas. Pero ito na ang butas. Kung totoong may papasa ang anti-political dynasty bill, lalabas na hindi lang siya pang reform, kundi pang kontrol ng political power map. At kung totoo ang hinalo ng marami, ito ang genius ace card na hindi inaasahan kahit ng malalakas na political clans. Kasama na roon ang pamilya na ayon sa mga balita at hindi na raw masyadong close ngayon sa Pangulo.
At kung gusto mo ng tunay na pagbabago, kung sawa ka na sa political families na parang negosyo ang pamamahala, ito na ang sagot, kaibigan. Anti-Political Dynasty Bill, isang simpleng batas pero kaya nitong guluhin ang laro ng power mula barangay hanggang Malacanang. Napansin niyo ba ito? Bakit sa mga lugar na pinakamahirap, iisa lang ang apelyido ng mga nakaupo? Ang tawag dyan, Fat Political Dynasty. Yung sabay-sabay sa pwesto, ang mag-anak. Ayon sa Ateneo, ang 5 pinakamahirap na probinsya sa bansa ang may pinakamataas na Fat Political Dynasties na bilang. Coincidence? Kapag si Governor, Mayor at Congressman ay magkakamag-anak, mas madaling palusutan ang corruption, kickbacks, ghost employees, overpriced projects, vote buying. Mas posible kapag iilan lang ang may hawak ng kapangyarihan. Kaya nga nasa konstitusyon. Ang maganda din kasi talaga sa dito sa opposition, aware din sila eh. Diba, like hindi din talaga nila sinusuway yung political dynasty. Kaya sobrang lakas nila or sobrang lakas ng loob nila or sobrang confident nila. Kasi sila hindi nila ginagawa eh. Diba? Bawal ang political dynasty. Pero kailangan pa ito ng batas para may patupad at para rin maging malinaw ang definisyon ng political dynasty. Pero alam niyo ba, 38 years na wala pa rin tayong batas. That's why we filed the Anti-Political Dynasty Bill. Posible bang mapasa ito? May 4 na senador at iilang kongresista na naghain din ng kaparehong panukalang batas. Nag-commit na rin ang mismong Speaker of the House na ipapasa ito. At hindi lang yan. Sa SK Reform Law na pinasa ng akbayan, bawal ang political dynasty. Kaya alam natin na kaya to. Kaya naman ang tanong, ito ba ang sandatang magwawakas sa lahat ng political dynasty o isa lang itong pampainit na laban bago mag 2028? Ikaw, ano sa tingin mo, kaibigan? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. So yun lang naman, yun yung pang New Year panimula ng New Year. So i-upload ko to ng January 1. So ewan ko lang kung anong oras ko may upload to, but yeah, that's it. So kayo sana okay yung New Year nyo, and then sana na-enjoy nyo, 'di ba, with family, and syempre sana din hindi kayo naputukan kasi marami akong nakikita na malayo pa yung is grabe. 'Di ba? Di nag-iingat. But anyways, welcome 2026, and then syempre i-expect natin na itong 2026 na to is magiging mas mainit pa to. 'Di ba? Na usaping politika kasi for sure hindi titigil tong mga to eh. 'Di ba? Hangga't patuloy silang gumagawa ng 'di ba? Kabulastugan dito sa politics natin is titingnan at panunuorin pa rin natin yung mga kabulastugan nila. Hindi natin hahayaan yan kasi yun nga, mas maganda din kasi ma-share natin ito para syempre, 'di ba? Yung mga new generation din, mas maging aware din sila. 'Di ba? Na hindi nadadaan sa parang idol yung politics natin. 'Di ba? Huwag nating iduluhin yung mga politiko par. Okay lang humanga ka, like yung mild lang ba? Hindi yung to the point na sasambahin mo na talaga. 'Di ba? Kapag may nakita kang mali na, huwag mo nang suportahan. 'Di ba? But anyways, again, ang video to is mula kayo sa yung araw, so supportahan niyo yan. Original video in the description box below. Panoorin niyo rin, i-subscribe niyo rin. Tapos syempre, bago niyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So yeah, kita niyo naman yan. Still about political dynasty, So yun nga, mga nakita natin kamakailan lang na about dito sa political dynasty na to is kahit ako naman, 'di ba, hindi talaga ako totally na satisfied doon sa way of nila, pag-handle or pag-define nila doon sa political dynasty bill na yan, nabibitin ako, or mas maganda kasi sanang like, political dynasty talaga as expected natin, 'di ba, na hindi pwedeng magsabay-sabay yung mga magkakamag-anak sa pwesto. Kasi aminin mo natin hindi, para yan talaga yung source of corruption eh. 'Di ba? Yan yung source of kickbacks, yan yung source of SOP. 'Di ba? Actually, maraming mga probinsya na pinanghahawakan ng mga political dynasty. 'Di ba? And then yun nga, ginagawa nila negosyo. Ang masaklap pa, nakikipag-tie up pa sila sa mga negosyante. Like, kulang na lang manduan or diktahan sila, 'di ba, ng mga negosyante. Paano makakatanggi? Sa election pa lang nagfa-funding sa mga businessman. 'Di ba? Di mayayari talaga sila. So yan yung nagkakalungkot na nangyayari sa bansa natin. So sana itong political dynasty bill na to is maging talaga sa kung ano yung ini-expect natin, sa kung na dapat tatamaan talaga.
So, yun nga, kahit tayo man, kung gugustuhin natin or nalulungkot man tayo na itong Marcos family is parang matatamaan din sila sa political dynasties, parang subiit na lang din, ano. Kasi mas maganda pa rin sanang yung kahit paiba-iba, 'di ba? Paiba-iba yung mga mamumuno. Kasi kapag sila na yung nag-uugat kasi sa politika though hindi ko sinasabi na guilty lahat. Pero yun nga, mahihirapan tayong mahihirapan tayong basahin sila. 'Di ba? Like sa haba-haba ng panahon, umabot ng dekada na sobrang ganda ng performance ko, no? 'Di ba? Sobrang ganda ng mga pinaggagawa sa bansa. Pero magugulat na lang tayo. Grabe pala yung corruption sa loob. Billion, million pala yung nalulustay, nauubos. 'Di ba? Perfect example of sobrang pagiging fanatic sa mga politician. Ito mga Duterte, mga DDS, kahit na aware sila na may nagastos, nawala na 125 million, 50 billion or whatsoever, still ina-idol pa rin nila. Nakakatawa pa, gina-justify nila na kesyo 125 million lang naman yan. Yung iba billion, like what the heck, man? Kahit ilang amount pa yan, kapag ninakaw yan. Hindi mo pwedeng, ay maliit lang naman ninakaw nitong idol namin, so suportahan pa rin namin to. Dapat, kung talagang makabansa kayo, di ba? Yung billion yung ninakaw, yung 125 million yung ninakaw, tablado dapat. Hindi mo susuportahan yung dalawa. Di ba? Ganyan dapat yung pagiging tunay na Pilipino. Di ba? Kasi ngayon, kita nyo, sobrang nagpapatawa na yung kabila. Kung sino pa yung may issue na nanglulustay ng pera, sila pa yung nagbibigay ng statement, nagalit di umano sa kasakiman, like what the heck. Di ba? Sarap lagyan ng pikulo sa bibig. Di ba? Like what the heck talaga, man. Di mo talaga i-imagine kung saan sila humuhugot ng kapal na mukha, no? So anyways, that's our Pamba Triggered, di ba? Sa pagpasok ng 2026. So asahan nyo na mas marami pa tayong hindi to kasi yung politics talaga natin, I think sobrang haba pa talaga ng panahong kakailanganin ito para totally talaga maging malinis yung government natin, So yeah, and kita nyo naman, this coming 2026, nagbabadya pa na babalik na naman yung isang political power. Di ba? Is wala na. Babalik na naman tayo dun sa nangyari 3 years ago. Di ba? So anyways, that's it na lang muna. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, sa yung araw, Filipino IZ. Like, comment, share, subscribe. Filipino IZ is out. Happy New Year 2026.